We are told when you are an official that you cannot show emotion, that you must be stoic, and you must keep yourself to yourself. Ngunit sana maunawaan ninyo, kung tumulo ang luha ko dahil napakalaking nawala sa atin, napakawalaki ang nawala sa akin, sa inyong lahat, at sa bansang Pilipinas. And if I do shed a tear, it is because it is such a sad day to know, it is such a sad bit of knowledge to know that Toots will not be here anymore. And what a big gap she will leave, not only to her friends, not only to her family, but to the millions of those who she took care of, who she loved, and who she worked for tirelessly and endlessly. And I speak endlessly because that is exactly what happened. Hanggang sa huli, nagtatrabaho pa rin siya. Ngunit sinasabi ko nga, hindi kasi dahil tuloy-tuluyan, dahil hindi trabaho sa kanya yan. Ang ginagawa niya na tumutulong sa ating mga OFW, ang ginagawa niya talaga ay isinabuhay niya talaga ang pagmamahal ng kapwa Pilipino, lalong-lalo na ang mga nangangailangan ng tulong, ang mga nalalagay sa alanganin, ang mga nagkakaproblema. Nandun lagi si Toots. At tayo, alam naman natin, siguro matagal nang alam natin na si Toots nagkasakit din. At siyempre, maaaring mangyari na siya'y pauwiin na ng ating Amang Diyos. Ngunit pinagdadasal natin na sana naman magkamilagro. Sana naman may mangyari dahil kung magmimilagro, if anyone deserved the miracle, it was Toots for all the good that she did. At kaya nung narinig ko yung balita na wala na si Toots, ako, hindi tayo na pagbigyan. Walang milagro. Ngunit sa sumunod na ilang araw, naisip ko, hindi, mali ako. Nagka-milagro talaga. Ang milagro si Toots. Ang milagro, nabuhay siya at naging kaibigan natin at nagawa niya yung kanyang yung pinakamahalaga na maaari niyang gawin para sa sarili niya, para sa kanyang kapwa. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.